Good morning. Let's go back to work. So, magtatrabaho na ang Senado at importante ngayon ay buo ang Senado. Ako hindi ko tinitignan kung minority, majority ang tinitignan natin buong Senado. At talagang maraming nabinbin na mga batas tulad ng mga anti-hospital detention laws, yung confirmation ng 5 generals at iba pang mga batas. So ang gusto natin ay makabalik na tayo sa trabaho. Also, yung issue natin sa inflation. In fact, ito hindi na masyadong na pag-uusapan pero magkakaroon tayo ng record-breaking inflation again this coming month at kailangan ma-address natin yan kaagad. At hindi pa tapos yung gera sa Iran, minomonitor ko closely. At habang di pa tapos yung gera doon, makikita natin na ang presyo ng langis hindi pa bumababa. So, marami tayong dapat gawin. Ang importante ngayon ay mabigyan natin ang taong bayan ng mga solusyon para maibsan yung kanilang mga nararanasan. Marami akong nakakausap ng mga kababayan natin sa kanilang mga isipan para nakalimutan na sila. Dahil dito sa mga napapanood nila, nababasa nila tungkol sa Senado, ang mensahe ko sa ating mga kababayan, hindi namin kayo nakakalimutan. At tutugunan namin yung mga problema ng ating bansa at sisiguraduhin namin na yung kanilang mga nararanasan ay mabibigyan natin ng solusyon. Thank you guys. Thank you. Sir, may we know yung mandate ng pagiging acting Senate President mo. Ano yung allowed kang gawin? Ano yung limitations? Because tama ba sir, right now, ay temporarily wala pong Senate President? Yes, correct. Acting Senate President ang aking designation. So under our rules, pag wala ang Senate President, you can perform on a acting basis. Iintayin natin yung formal election ng Senate President. May limitations ba sir? Like can you sign documents? Yes, I can sign order all documents. Senate Yes, staff? I can sign documents. So in the absence of a Senate President, I can perform the duties para hindi nahihinto yung administrative issues dito sa Senado. In fact, after nito, kakausapin ko yung Execom para masigurado na tuloy-tuloy yung trabaho natin. Kahit gusto namin magtrabaho kung yung support staff ay hindi naman nagpa-function, mahihirapan rin. So basically sir, lahat ng mandato ng Senate President ay kaya mo pong gawin. Correct. Allowed kang Correct. gawin. Yes. Okay. Sir, but Senator Alan Peter Cayetano said that he's still the legitimate moral Senate President. How are you dealing with that, sir? Well, kahapon nakita naman natin yung proceedings, at nakita natin may quorum, nag-declare ng all seats vacant, pinagbotohan yon, at after that ay bumoto ng mga majority leader, bumoto rin ng Senate President pro tempore, Secretary at Sergeant at Arms. So all the proceedings ay in full view of the public and compliant with our Constitution. And let me acknowledge the presence of Secretary Remulla, and let me thank Secretary Remulla for being physical present dito sa Senado para ma-assure natin na unang-una, ang Senado ay tahimik, orderly, at walang untoward incident na mangyayari. Personally ako humingi ng tulong kay Secretary Remulla para masigurado natin na ang premises ng Senado ay laging protektado at orderly. Pero nababalitaan ko rin kanina papunta dito galing ng sa sasakyan ako, maraming mga grupo na nag-organize, maraming mga grupo na magra-rally dito. Maraming mga empleyado tayo na medyo kinakabahan. So we need to assess the situation. But meron na threat coming from your colleagues or from another senator na magugulong today, sir? That's why Sec. John Vic is here? No, ito preemptive action to. Wala kaming tinuturo kung sino manggugulo, anong grupo manggugulo. Preemptive to. So lahat ito ay preemptive action. Walang arestuhin si Sec. John. Wala naman. Sen, balikan ko lang yung ano. Senator Alan Cayetano since last Hindi pa kami nakakapag-usap, but I plan to extend my hand to all the senators, whether majority, minority, but of course in this case
new minority. At importante ngayon, buo ang Senado at nagtatrabaho ang Senado. No? So Sen, balikan- marami rin naman sa mga minority, mga personal na kaibigan natin, si Senator Joel Villanueva, Senator Marcoleta, mga personal na kaibigan natin. So I would appeal to their hearts na magtulungan tayo para dito sa ating institution. Pipigyan niyo ba yung mag-resume ngayon yung Blue Ribbon under Senator? Ang Blue Ribbon Committee ay nag-reschedule. Ang bagong chairman natin, si Senator Erwin Tulfo, ang kanyang declaration at announcement ay na-move niya yung Blue Ribbon hearing to June... Until further notice. June 8 until Monday. Kaya lang sir, may preparation po sa session hall eh. Actually, hindi ko alam para saan yun. No? Hindi ko alam para saan yun. But wala tayong hearing today. No? So sir, gagawin How po do you sir, address the confusion that it's creating to the public? Kasi po kagabi, before matulog ang lahat, iba-ibang document ang lumalabas whether there will be a hearing or not. I think una-una yung mga partners natin tulad ng House of Representatives, in-affirm na itong proceedings yesterday. Nakita nyo naman, in-affirm ni Speaker Bogie D. After that, ang Malacanang rin, in-affirm yung proceedings yesterday. At sabi nga ng Malacanang, if I can borrow the words, legal yung proceedings. No? So, these are tawag ko partners kasi alam nyo naman, ang batas hindi mapapasa kung wala ang House of Representatives. Ang batas hindi rin maipapasa kung hindi pepermahan ng presidente. So these are our partners para makapasa tayo ng mga mahalagang batas. sir, paano po ang gagawin kapag halimbawa ay nagpumilit sila talaga na gamitin ng session hall para sa balak nilang pagdinig? At sabi ho kasi kahapon ni Senator Alan Cayetano ay ihaharap nila yung 18 Marines. Walang pagdinig ngayon. No? There's no hearing today. Yan ang announcement ng Blue Ribbon Chair na si Senator Erwin Tulfo. Ipapadlock po ba ang session hall or any committee room para hindi nila magamit? Hindi ako mahilig sa mga padlock, no. Basta sundan lang yung protocol. So ibig sabihin may mga protocols tayo for security, no. For example, kung walang hearing, di walang resource persons, no. Wala ring mga arrangements kung walang hearing, no? Kasi wala naman officially hearing today. So ano po yung aktual na mangyayari o gagawin kapag ka po sila ay dumating? I cannot speculate, Nympha, pero our position ay walang hearing today. No? Papapigilan, sir? Senator Erwin Tulfo, may 2 to 3 senators pa daw nalilipat sa team ninyo. Mas maganda tanungin si Senator Tulfo, mas maganda yung kanyang antena sa ganyan. No? So, Sir, pipigilan niyo ba, sir, kung may mga papasok na senador at saka resource person? no, ang senador, this is their building. No? Dito building ng Senate President, ng Senate President pro tempore, office to ng mga senador. No? So, dapat lang sila pumasok dito. Sir, yung resource person, yung mga witness na sila sa atin. Well, since walang hearing, walang resource persons. No? Wala tayong hearing. Resource persons will not be allowed to enter the They will building. not be allowed. No? Kasi walang hearing eh.